Okay, alright. So karong October 26, 2025. So magbigay ako ng video reaction sa video na galing sa YouTube. So itong mga video na titingnan ko ngayon is itong mga video na ito is naka-upload to sa YouTube channel na ang pangalan Foundry. Then yung Foundry na YouTube channel, sila yung may-ari sa Nyok na software. Then sa YouTube channel nila na Foundry, nakalagay dito yung pangalan sa website nila na foundry.com. Then dyan sa website nila na foundry.com, dyan mada-download, mabibili yung Nyok na software. Ganon. So anyway, ang panoorin natin na video, itong video nila na ang nakatitle Weta Digital Use of Nyok and Akola on Avatar, opening parenthesis, part 1, closing parenthesis. Then ito na video, meron itong part 2 na video sa paliwanag kung paano ginawa yung Avatar part 1 movie. So ito yung video na ito, itong nakalagay sa baba na ang title sa video, Weta Digital Use of Nyok and Akola on Avatar, opening parenthesis, part 2, closing parenthesis. So dito meron nakalagay na part 2, pero ang ibig sabihin dyan ay hindi yung Avatar part 2 na movie ang tinutukoy dito. Kasi ito na video, meron nakalagay dito na 15 years ago. Kaya ang tinutukoy dito is Avatar part 1 na movie. Kasi yung Avatar part 2 movie is bago pa yun pinalabas. Noong 2022 pa yan pinalabas. Kung hindi ako nagkakamali. Then ngayon na taon is 2025. So 3 years ago pa. Then dito, ang nakalagay dito is 15 years ago. So ang ibig sabihin talaga dito is Avatar part 1 movie. Ganon. So nilagyan lang to ng part 2 kasi ang ibig sabihin dyan, part 2 na video sa paliwanag kung paano ginawa yung Avatar part 1 na movie gamit ang Nyok na software, na ang trabaho sa Nyok na software as a compositing software. Ganon. Then kung panoorin natin itong video na ito, itong part 2 na video sa paliwanag kung paano ginawa yung Avatar part 1 movie. So i-play natin itong video na ito, pero dito na tayo manood sa 8 seconds. So play. In part 2, Robin Hollander shows us some of Weta Digital's matte painting techniques that brought Pandora to life. So we just recently delivered over 1,800 shots. So dito sa video na ito, nais ko lang klaruhin doon sa sinasabi sa babae na in part 2. In part 2, Robin Hollander Ang ibig sabihin niya doon is part 2 na video sa paliwanag kung paano ginawa yung Avatar part 1 movie gamit ang Nyok na software as a compositing software. Kasi kung ang tinutukoy dito is part 2 na Avatar movie, dapat itong part 2 na words ay hindi ito lagyan ng opening parenthesis and closing parenthesis. Dapat yung part 2 na word is kadikit sa Avatar na word na hindi siya lagyan ng opening parenthesis and closing parenthesis. So yung part 2 na words, nilagyan siya ng opening parenthesis and closing parenthesis. Kasi ang ibig sabihin dyan, itong video na ito is ito yung part 2 na video sa paliwanag kung paano ginawa yung Avatar part 1 na movie gamit ang Nyok na software as a compositing software. Ganon. Kasi ito na video is meron din itong part 1 na video sa paliwanag kung paano ginawa yung Avatar part 1 na movie gamit ang Nyok software. At yan na video, yan yung nakalagay dito sa itaas na ang nakatitle Weta Digital Use of Nyok and Akola on Avatar, opening parenthesis part 1, closing parenthesis. Ganon. So klaruhin ko lang. So itong nakalagay na part 1 at part 2 is isa lang ang tinutukoy dito. Ang tinutukoy dito is Avatar part 1 movie. So ito merong nakalagay na part 1. So ang ibig sabihin dyan, part 1 na video sa paliwanag kung paano ginawa yung Avatar part 1 na movie gamit ang Nyok na software. Then itong merong nakalagay na part 2, ang ibig sabihin dyan, part 2 na video sa paliwanag kung paano ginawa yung Avatar part 1 movie gamit ang Nyok na software. So ganyan ang ibig sabihin dyan. So huwag kayong malito. So anyway, i-play natin itong video na ito. Ito merong nakalagay na part 1. So diretso na tayo manood sa 25 seconds. So yan, play. Hello, I'm Angie and welcome to FX Guide TV. Now with the DVD and Blu-ray out this week, we start the show with Robin Hollander from Weta Digital, who took us through some of the issues involved with cleaning up stereoscopic footage from the blockbuster Avatar. We didn't have all that many plate shots compared to a traditional show that we do. Out of the 1,800 shots, we probably had sort of between 100 and 150 hero plate shots. We had quite a few assets as well, little green screen elements. I can show you exactly what that is. If you look at the left and the right eye, there's just so much discrepancy between the two in terms of grade, exposure, and also mainly vertical alignment.
So then balik tayo doon sa 45 seconds. So ito yung makikita natin sa 45 seconds. Merong nakalagay dito na company na Wita Digital. Then ngayon i-zoom ko yan para klarong-klaro siya. Pero nagtataka lang ako, ang tinitle sa video na ito is yung Wita Digital. Yung digital is merong is. So digitals na siya. Pero ang pangalan talaga sa company na ito is Wita Digital. Yung digital walang is. Kasi kung tingnan itong video na ito sa 45 seconds, nakalagay naman dito yung pangalan sa company, Wita Digital. So dito, yung digital walang is. Kaya ang pangalan talaga sa company na ito na involved sila sa paggawa ng VFX sa movie sa Avatar Part 1, ang pangalan sa company na ito is Wita Digital. Yung Wita Digital walang is. Ganon. Pero yung tinitle sa video na ito is merong is. Siguro mayroong rason bakit nilagyan niya ng is yung title or nagkamali lang yung nag-type dyan sa title. Ganon. Then ngayon, i-prove ko sa inyo na ang Avatar Part 1 movie is involved talaga yung company na Wita Digital sa paggawa ng VFX sa movie na Avatar Part 1 movie. Anon? Kasi yung movie na Avatar Part 1 2009 movie, dinownload ko ito sa yts.mix na website, yung full movie niya. Then ito na movie na ito is tinignan ko siya sa ending na part. Hinanap ko yung words na merong makalagay na Wita Digital. Then habang pinanood ko yung video, plinay ko siya sa video player. So nakikita ko siya sa 2 hours and 54 minutes and 53 seconds. So dito natin makikita yung merong makalagay na Wita Digital. So nakalagay dito visual effects and animation created by Wita Digital Ltd. So merong nakalagay dito na Wita Digital. Then dito sa video na ito, merong nakalagay na Wita Digital. So ang ibig sabihin talaga dito na company is Wita Digital. Pero dito, yung Wita Digital, merong karugtong na LTD. So mayroon yang rason kung bakit dinugtungan yan ng LTD. Pero ang totoong pangalan lang sa company nila is Wita Digital. Ganon. Kasi dito sa video na ito, itong tao na ito, nilagay yung pangalan niya. Ang pangalan niya is Robin Hollander. So, dinemonstrate niya dito kung paano nila ginawa yung VFX sa Avatar Part 1 gamit ang Nyok na software. So, dito nakalagay din yung company kung saan siya nagtrabaho, Wita Digital. So, i-prove ko sa inyo na itong nakalagay dito na Wita Digital Ltd is Wita Digital lang talaga ang pangalan sa company nila. Kasi, mayroon lang rason bakit tinuntungan niya ng Ltd. Kasi ito si Robin Hollander na nagtrabaho sa Wita Digital na company is nalagay yung pangalan niya doon sa ending ng movie na Avatar Part 1. Then kung i-play natin yung full movie sa Avatar Part 1 sa video player, so doon natin siya makikita yung pangalan na Robin Hollander. Doon natin siya makikita sa 2 hours and 55 minutes and 24 seconds. So yan. So nabilong siya sa compositing department. So i-zoom natin yan para maklaro yung pangalan niya. So dito nakalagay dito yung pangalan niya na Robin Hollander. So yan. So ibig sabihin lang dyan na itong nakalagay dito na Wita Digital Ltd. So ang pangalan lang talaga dito is Wita Digital. Mayroon lang rason bakit nilagyan niya ng Ltd. Kasi itong si Robin Hollander is nakalagay din yung pangalan niya dito sa ending. Din dito na video nakalagay yung company niyang Wita Digital. So kaya Wita Digital lang talaga pangalan sa company nila. Ganon. Kasi mayroon lang yung rason bakit dinugtungan yan ng Ltd. Ganon. Then nice lang klaruhin. So dito ang nakalagay dito digital compositing. Then yung pangalan ni Robin Hollander nabilong sa compositing department. So tama lang yan. Kasi kung tatawagin kang digital compositor or compositor artist, means gumagamit ka ng compositing software like Nyok na software. So dito, so yung pangalan na Robin Hollander nabilong sa compositing department, kaya tama lang yan na mabilong talaga siya sa compositing department. Kasi yung compositing department, yan yung mga compositor artist or digital compositor na gumagamit na compositing software like Nyok na software. Then nice ko lang klaruhin, no, kanina habang hinanap natin yung merong makalagay na Wita Digital, nahanap natin siya sa 2 hours and 54 minutes and 53 seconds. Habang doon natin siya tiningnan sa video player, ganon. Pero iba yung mangyayari kapag ipasok natin siya sa video editing software like Adobe Premiere Pro. So kapag ipasok siya sa Adobe Premiere Pro, so yung words na Wita Digital, dito natin siya makikita sa 2 hours and 54
minutes and 43 seconds. Ganon. Iba siya dito kapag pasok na sa Adobe Premiere Pro. So para ma-sure na makita ninyo yung mayroong makalagay na Weta Digital, so magsimula kayo manood sa 2 hours and 53 minutes hanggang 2 hours and 55 minutes para ma-sure talagang na makita ninyo itong mayroong makalagay na visual effects and animation created by Weta Digital Ltd. Ganon. Din dito sa Adobe Premiere Pro, ang nakalagay dito nga number is 8 kasi ang nilagay niya is hour, minutes, seconds, and frame per seconds. Ganon, meron na siyang frame per seconds. Pero sa video player, karamihan sa mga video player is walang makalagay na frame per seconds. Din yung pangalan na Robin Hollander, makikita natin sa 2 hours and 55 minutes and 24 seconds habang doon natin siya panoorin sa video player. Pero kapag ipasok na yan sa Adobe Premiere Pro, then tingnan natin yung pangalan na Robin Hollander. Doon na natin siya makikita sa 2 hours and 55 minutes and 13 seconds. Ganon. So para masigurado na makita ninyo yung pangalan na Robin Hollander na nabilong sa compositing department, so doon kayo magsimula tumingin sa 2 hours and 54 minutes hanggang 2 hours and 56 minutes para ma-sure na makita ninyo yung pangalan na Robin Hollander. Ganon. Then take note lang no, so nag-download ako ng movie sa Avatar Part 1 sa yts.mix. So gusto ko na wag kayo mag-download doon sa dinanloadan ko na yts.mix. Gusto ko na kung tingnan man ninyo yung ending na part na movie, kung meron bang makalagay na company na Weta Digital, kung meron bang makalagay na pangalan na Robin Hollander, gusto ko na kailangan bibili kayo ng original copy talaga sa Avatar Part 1 para ma-sure ninyo na anumang makalagay dyan ng mga pangalan sa tao sa ending ng movie at mga pangalan sa company sa ending ng movie is 100% involved talaga sila dyan sa paggawa ng movie na Avatar Part 1. Ano? Then, nais kong klaruhin, ito na topic ko na to sa nakaraang video ko. Pero doon sa nakaraang video ko ay hindi kompleto yung paliwanag ko doon. Kaya dito na video is tinapik ko siya ulit itong tungkol sa Avatar Part 1 na movie para ma-highlight siya nga ito lang yung pag-usapan ko. At ang paliwanag ko dito is kompleto na. Ganon. Then, take note lang, meron lang akong gustong klaruhin. Yung Weta Digital na company is pinalitan na ng pangalan, ginawa na nilang Weta Effects yung pangalan nila sa company. So panoorin lang ninyo yung video ko sa part 36 na video ko kasi dyan na video is pinakita ko lahat ng ebidensya na yung Weta Digital na company is pinalitan talaga ng pangalan, ginawa na siyang Weta Effects. Kaya't yung Weta Digital na company at Weta Effects na company is same company lang sila, isang company lang yan. Ganon. So yung link sa video ko sa part 36 is ilagay ko lang sa comment or sa description sa video na ito kung interesado kayong tingnan niya na video. Then kung gusto ninyong panoorin itong video na ito, i-research lang ninyo ito sa YouTube. Pinakita ko naman dito yung title sa video niya. Then itong video na ito is naka-upload to sa YouTube channel na ang pangalan Foundry. Then take note lang, kung panoorin niyo itong video na ito, i-research niyo itong video tungkol sa Avatar Part 1. So merong pangyayari na minsan babalik yung glitch sa YouTube na kung tingnan niyo yung video na ito, yung picture profile or logo sa YouTube channel ay hindi siya makita. So magka-glitch. So kapag ganyan yung maranasan ninyo, kung panoorin ninyo itong video na ito, so ang gagawin lang ninyo is paulit-ulit nyo tingnan itong video na ito taga-araw. So babalik din yan sa dati na yung logo or picture profile sa YouTube channel is makikita na. Ganon. Kasi glitch lang yan kapag hindi makita yung logo or picture profile sa YouTube channel. Glitch lang yan. Hindi yan per minute. Babalik din yan sa dati na makikita na yung picture profile o logo sa YouTube channel.